Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Miyerkules. Ako po si Karen dito sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan Radio Station. At syempre, dahil Miyerkules, nandito pa rin ang ating inaabangan na si... Ang hindi mawala-walang Among Jin, no? Among Jin po ang inyong kakwentuhan. Hindi mawala-wala. Hindi mawala-wala kasi dyan lang ako sa kabila, no? Among, Lipat kasi tete. pag di mawala-wala, di ba parang lamok na pesky mosquito? Ganun naman talaga, no? Even virtues are ganyan. Hindi dapat mawala. O syempre, among exciting na yung season natin, run up na. Yeah. Sandali totoo. na lang. Kanina alam ko may special event po tayo sa cathedral, di ba? Oo. Ang ganda ng nangyari kanina. Ano? Nag-lockdown ng cathedral. Lockdown? Di ba yung pinanawagan natin na the ceremony of the official closing and sealing, SEALING, no? Ang pagtatatak sara ng ating ng mga major doors ng cathedral in preparation, and they were declared pala as the holy doors for this year dito sa ating community. Holy doors, ang ibig sabihin. Pero sandali po, Among, no? Baka mamaya akala nila sarado yung cathedral, hindi na pwedeng pumasok at magdasal o magsimba. Hindi po, bukas po dun sa side. Yung sinara lang yung ating main door, yung tinatawag sa Pasbul Mayul, no? Na yun ang bubuksan din naman yun, no, sa linggo ito, sa Gaudete Sunday. Gaudete Sunday. Yan ay ang third week or third Sunday of Advent. Yes, Pink po kayo, ha? Mag-pink kayo. Kulay rose pala. Rosas ang isusuot. Yun ay doon sa misang alas 8, magaganap naman, presided by the same Archbishop, na ang pagbubukas officially ng mga pintuan ng awa, no? Of mercy. Ding pasbul ning pakalulu, as declared and desired, of course, by His Holiness Pope Francis, no? Opo. Para sa pagdiriwang ng isang taong extraordinary Ibig jubileo. sabihin, hindi po naka-schedule talaga. Hindi siya pangkaraniwan. No? Yung pong kasing pangkaraniwan ay nagaganap every 25 years or 50 years. No? 25 and 50. Mga Holy Year and then mga Jubilee Year. But this year, upang tulad po ng mga sinabi namin, no? Nung sa mga naunang mga pagpapahayag natin o ng ating programa, ay gustong idiin talaga ng Santo Papa, no? To give special attention to the mercy of God as Father. Kasi nga naman, the line of thinking, ang daming pangalan ng Diyos, pero ang pinakamatunog, magandang tignan, is that God is merciful. God is, lagi kong naririnig sa inyo yan, Among. Oo, alam mo, maski mga kapatid nating Muslim, isa yan sa mga pangalang tinatawag nila sa Panginoon, Al-Rahman Al-Rahim, no? Kung di ako nagkakamali, He's the mercy, the merciful one. The Lord is kind and merciful. Yes. At lagi naman nating naririnig yan. At Among, tama po ba? From the earliest Christians, sinasabi na po yan, di ba? Yes, of course. Sa Biblia nga di ba? Ang gospel is so full of those kwento. Pero siguro ngayong taong ito o yung simula ng Jubilee Year, ngayon na natin mararamdaman ng lubos-lubusan. Kasi madaling sabihin pag kunwari, di ba, may kina-counsel ka, o may mga batang umiiyak dahil may ginawang kapalpakan o nakipag-away o kahit hindi bata. Di ba, lagi nating sinasabing, the Lord is kind and merciful, do not worry. Yes. Pero, yan dali ngang sabihin, pero yung hindi mo ramdam kung minsan lalo na kung yung ginawa mong kapalpakan, may far-reaching consequences. Yeah, totoo yun.
At nakita mong gumuguho na yung mundo nang dahil sa ginawa mong hindi tama o At alam mo, pag wala ka ng inaasahang mercy Mhm. ni sa kapwa mo, ni sa Diyos, that opens the wide doors for suicide. Alam mo? Yikes, Oo. yes. And depression, andyan na lahat. Opo. Kaya nga ang unang magpapatayo sa iyo, the thing that makes you rise from the ashes, no, ng iyong nasadlakang hindi mabuting kalagayan, is when you realize somebody out there has mercy waiting for you. Siguro among ngayong taon talagang yan yung nais ni Pope Francis kasi nga yung mga nangyayari dito sa mundo, di ba? Mhm. Naalala ko nga may isang tao nagsabi, kailan kaya darating ang Diyos? Kasi para matigil na daw yung lahat ng kasamaan, lahat ng yan, 'di ba? All over the world it's happening. May mga giyera, may persecution, Right. yung nangyari sa France, isipin ba naman natin what used to be the center of civilization? And then, tinamaan ng ganong kasakit na pangyayari. The France of the Paris of Charlemagne of yung yung In ating such situations, it is so easy to despair, no? yes. Lalo na kapag wala talagang nagpaparamdam sa iyo ng awa. Kasi among 'di ba? Kung kayang gawin doon, paano pa kaya dito sa atin sa San Fernando, sa Santa Rita, sa Porac, sa kung saan man Saan na masulok, maliliit na lugar na wala namang pumapansin. Yes. Kung yung center of attention, kaya nilang gawan ng ganong klaseng kasalbahe, kasalbahihan. Mhm. Paano pa kaya yung mga lugar na, kaya nga 'di ba nung nangyari yun sa Paris, nagreklamo yung mga nasa Afghanistan, Lebanon, Beirut, yes, Syria, Syria. Nigeria. Tama po Nigeria. kayo. 'Di ba yung reklamo nila, bakit daw nung sa Paris nangyari, lahat na lang yung buong mundo nakisama o Lahat pinost yung mga sa Facebook, yung mga flags ng the blue, red and France. red and white colors. Yeah. Kaya siguro yung mga tao, ganun na lang yung paghingi ng saklolo sa ating Panginoon at tinatanong, kailan po ba matatapos ang Ang kaguluhang ganito. to? Yes. Naku, sa ating mga listeners, kung nais po ninyong sumali dito sa ating kwentuhan, kadugtong pa rin po ito ng ating kwentuhan ng isang araw, yung Adviento o Advent. Yes. Pero may kasabay. Yung kasabay, ito yung Year of Mercy. Kayo po ba'y nagtataka? Ano nga ba itong extraordinary jubilee na ito? O ano nga ba itong pinag-uusapan natin ng closing of the doors? Kung bubuksan, bakit sinara pa, di ba? Yung Yes. ganitong mga tanong. I-text lamang po natin sa ating mga numbers. For Smart subscribers, 0918-351-8282, 0918-351-8282. For Globe subscribers, 0917-363-3738, 0917-363-3738. For Sun subscribers, 0923-231-4124, 0923-231-4124. I-text lamang po ninyo ang inyong mga questions, yung inyong mga comments o mga kwento habang tayo'y nakikinig sa isang magandang tugtugin.
nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko. Ayan, ang ating narinig na awitin, yan po ang tema o theme or hymno para sa ating Jubilee year. Ito si Eliel nag-text na. Sabi niya, nakakahaba daw ng buhok. Kakapangilabot. No? Ibig sabihin, It's beautiful. That was, I think that yun ang Vatican, no? Ang Vatican Choir. yes, Ang Among. umawit. Yung kalimutan ko na yung pangalan yan. Sa Hahanapin. group of Yung Pontifical singers. Choir yata yung tawag. No, hindi. Iba Iba pa? pa yung Pontifical Choir. Pag Pontifical Choir, halos yung mga bata yun. Yan you notice may mga babae dyan. Opo. Misericordes Sicut Pater. No? Ganda ng title. No? As the merciful like the Father. Give thanks to the Lord for He is good. In eternum misericordia eius. Ito yung ibig sabihin ang kanyang pakalulo Ang kanyang pakalulo. ay ang kanyang awa ay magpasawalang hanggan. Hindi nauubusan, hindi nagkukulang. Hindi Parating nauubusan. sapat, parating nandiyan. Ay, Ang ako sarap tamo, naman no? pakinggan kasi ibig Oo. sabihin kahit anong mangyari, Yes. nandyan pa rin at hindi mawawala. Di kuminsan kapag kunyari, kahit yung mami ko lang, pag naiinis na sa akin, feeling ko wala ng pasensya. Totoo yun. no? Nanay ko na yon. Pero ang ating Panginoon, hindi nauubusan. Oo. Wow. It is a proclamation of God's mercy. And then at the same time, it is a hymn to God's mercy. But, pakinggan ninyo yung sagot niya. Misericordes sicut Pater, merciful as the Father. May ibig sabihin yon. Yun naman ang paanyaya, no? As we give praise to God and as we proclaim and sing the mercy of God, the song also invites us, be merciful just like the Father. Kaya, merciful as the Father. Yung tularan din natin, no? Opo. Among yung Jubilee hymn na tinatawag, ibig sabihin buong taon yan po yung inaawit natin? Yes, dapat, no? Parang nagiging mantra yan. Yung dating nung kanta, kung marinig mo, parang ulit-ulit na mantra, no? Parang, nung una ko nga pong narinig, hindi ba parang Hindi siya Gregorian. Hindi. yung mga chant na modern, di ba? Yung Yes. mga teze, pero Mm-mm. hindi naman ganon. Kasi Di ba may hirap mga... sundan? Tapos nung nakita ko yung mga pyesa, para naman siyang responsorial psalm It is, in a way. na Kasi nga, may response siya. It's actually, these are the singing of the different psalms. No? And then also, mga gospel lines, yung marami diyan. No? So talagang hinahanda. Nung isang araw pinag-uusapan namin ni Satch kasi inayos na po niya para gamitin natin 'di ba sa ating mga prayers. Yeah. Kung naririnig natin yung prayer before our program at bago yung barkadahan kay Kristo kapag 6 to 7 p.m. si Among Joel yun. May English. Mamaya si Among Jean maririnig na natin. May Kapampangan version na. Yung panalangin. Yung panalangin. Tapos yung ating tumugtog ng background music si Satch, of course. Kaya sabi niya, Among, ang ganda, simple lang daw. Ibig sabihin, siguro ninanais ng kung sino man yung nagsulat at kung sino man yung nagpalaganap na lalaganap sa buong mundo na inaawit ito. Much as it is so beautiful to be sung by a choral group like this, no? Yung narinig opo. nyo. May voicing siya, pero napakadali. Opo. Kasi yung... Kaya ng solo. Kayang-kaya. Kaya ako din. Susubukan ko nga minsan, no? Mamaya Among subukan. I can... Subukan. Sikot Pater. Ay, anuhin natin. Kayo yung chant ng response. Si Among Joel yung mag-chant ng mga verses. Right. Siya yung magmamantra sa background. Tingnan natin. At yung sabi nga namin, Among, ang dali daw, sabi ni Satch, no? Kasi siya kayang-kaya niyang maglikas o mag-translate at alam din niya yung mga voicing. Sabi niya, pwedeng i-translate ito sa iba-ibang languages at ang gandang pakinggan niyan kapag, kunwari, World Youth Day na sabay-sabay umaawit in different Actually, naka-translate na yan. Yun. Translate, may English na nga eh. May English. Tapos may nakita kami, Vietnamese. Oho. Meron na rin.
Tapos sabi nga namin, siguro after Christmas pwede nang i-translate into... Obol, paano Vietnamese ang isa sa mga napaunang mag-translate? Galing yan. Yung nakakatuwa among, tayo daw, kayang-kaya nating kapampanganin yan, di ba? Oh, yes. Pero sige, sabi ni Satch, pagkatapos daw ng Pasko, hindi muna niya kayo kasi guguluhin ngayon. So, after Christmas, yung mga koro ng cathedral, be ready. Yeah. Tayo ay aawit ng Kapampangan na Misericordes Sicut Pater. Ayan, may nag-text na sa atin, among. Sabi niya, yung kanta daw na narinig nila, ing kantang dimdam mi po, mabibless kaming makiramdam, pati po ing balemi, mabibless ya kalaguna po. O yan. Yung nangyari kanina, no? Itong pinatugtog natin na Right. na awit. Ang ibig sabihin po, among, talagang narinig lang nila, Latin pa yan ha, hindi pa yan Kapampangan, nabibless na daw sila sa narinig nila. Kasi po, talagang blessing yung, parang recitation yan ng kung ano yung ang ating Ama, kung ano yung ginagawa para sa atin, pinapakita yung kanyang mercy o yung awa. Ay, ganda. Uy, bago ko pala makalimutan, no? Gusto po namin, hingan po kayo ng tulong nyo, no, ating mga tagapakinig ngayon. Kasi po nagkakaroon kami ng technical adjustments ngayon sa ating station, at gusto po naming marinig sa inyo kung ano yung quality ngayon na nakakarating sa inyo ang aming broadcast, no? Ito po ba'y malinaw? Ito po ba'y madaling hanapin na po ba ngayon ang aming istasyon, no? Kasi kung minsan napipihit, no? So, bigyan nyo lang po kami kung ano yung umaabot na quality sa inyo. At sabihan po niya kami kung medyo may kung halimbawa may mga difficulties, may mga diferensya. So that yung pong aming mga radio technicians na ay magawan po ng lalo pang magandang solusyon, o kung sakali ay maayos pa po yung pag-broadcast namin sa inyo. Opo. Text lang nyo po sa amin, no? Maski po doon sa mga personal numbers namin para makaabot din sa maabot namin. At ano po yan, kasama talaga sa ating maintenance and upgrading ng ating facilities para mas maganda yung ating signal at mas maraming maabot. Kung every now and then talagang may fluctuations po yan. Text lang natin tsaka lalo na among kung nasaan po sila para alam natin kung saan umaabot ng maayos, kung saan medyo nahihirapan. Yan. Yes. At pagkatapos po ng pag-upgrade namin ng mga radio equipments namin, kami naman pong sila Karen naman at kami ang i-upgrade, no? Magbe-makeup na tayo. Magbibihis na tayo. May make-upan ka. Oo nga, kailangan ko nang maglupistik. Si Chocolate, anong gagawin? Bababad sa ano? Ay, kita nyo kanina sa formalin. Uy, wag naman formalin, hindi na yun pan-chocolate. Nagulat ako pag akyat na naka-ano siya ha, naka-barong. Sabi ko, pag sisil ng door. Muntik na iburo. Sabi ko, asan yung ataol mo? Di ba? Hindi mo yata nakaladkad. Sabi niya, among lagi naman daw talaga siya nagbabarong. Oo nga naman. Pag tumutugtog naman, siya bigla, no? Pag tumutugtog naman niya na may formal occasion, kahit nandun siya sa taas, naka-formal naman talaga siya kanina. Mabalik tayo, no, dun sa ginawang ceremony kanina. Na ginawa na po ito sa mga marami pang simbahan, no? Gaya kahapon ng Santa Ana, ng doon sa Florida, no? Yes, Divine Mercy. Sa Divine Mercy Parish. Meron po tayong 7 simbahan, no, na diniklarang pilgrim sites ng Holy Doors, no, for the Year of Mercy. At isa na po ang cathedral. I think the cathedral was the last to be sealed ngayon, no? Kami po kaninang umaga, alas 7, nandiyan sa ating mahal na arsobispo, si Among Dong, at yung mga nagsisimba ng alas 7 ng umaga, no? So we sealed ang mga pintuan. Ang ganda ng seremonya, no? Simple pero when you know the message behind, no? Bakit niyo sinasara? Bakit nagkaroon ng pagtitipon-tipon doon? And then the Archbishop gave some words. And I am sure yung mga nandoong kanina, they were also looking at the significance of those doors being closed. O yun nga, Among, kasi yung tanong, di ba, nag-close tayo ng doors o nagselyo. Bakit pa tayo
magseselyo kung bubuksan din naman yun? Yung na-imagine ko na tanong ng marami, bakit po sinara pa, bubuksan nyo rin naman? Ano po yung significance? O bakit nga ba? Ba't kailangan gawin pa yun? Ano yung explanation natin doon, Among? Well, the explanation there is actually po mga symbolic po lahat ito, no? Ay yung sealing dahil ang nag-utos ay it is a celebration of the whole church, no? Hindi lang po ito localized. So tayo lahat ay nanggagaling sa the inspiration comes from Rome, no? The Yes. movement comes from Rome. Wag nating sabihin order. Pwede na sabihin order, but the inspiration and the spirit and the encouragement comes from our mother church in Rome. So, kaya isisil po yan para bang to make that an official act ng kabuuang simbahan. Hindi lang tayo dito sa Pampanga, hindi lang ang San Fernando. Como maski ang Arsobispo ang nag-seal, he is not doing it being just the Archbishop of Pampanga, but he is doing it in the name upon the mandate of the Pope. Kaya po, napansin ninyo, yung pinag-seal, hindi po yung seal ng Archdiocese. Okay, Among, sandali po. I-explain muna natin ano yung mga seal at kasi pag sinabi nating seal ng Archdiocese, mukha ba yung mga selyo yung sa yeah. postage stamp, 'di ba? Oo. Kung pupunta tayo ng post office at magkokoreo. Parang ganun po. Yung coat of arms, sabihin natin. Yung po yung symbol. Makikita ninyo, di ba, yung mga bawat obispo, bawat archdiocese, lalo na kayong mga nagsisimba sa cathedral, napansin po ninyo may mga flags tayo dun sa side, no? Yung coat of arms ni Apondong, nandun po sa may upuan niya, no? Nakasulat doon yung coat of arms ng pagiging obispo niya, tapos may nakasulat Delectatio Mei, no? Voluntas tua Delectatio Mea, no? Yun ang coat of arms and motto ni Archbishop Dong. Sa lahat po ng mga official communications ng Arsobispo, ginagamit yung pang-seal, no? Ano yan, Among? Proof po ba yon na talagang totoong galing sa kanya? Yes, parang pag pag nandun yung dry seal. Ngayon po, ang Santo Papa meron siyang sarili. No? At ang ganda pa nga nung seal ng ating Santo Papa. Opo, Among, sandali. Explain muna natin. Bakit iba yung sa Santo Papa at iba yung sa ating kay Apondong? Hindi kasi pareho yung kanilang ang kanilang territorial jurisdiction. Si Apondong ay sa Archdiocese of Pampanga, whereas the Pope is the universal shepherd. So, ibig sabihin po, Among, Sa kabuang iglesia yon sa kanya. yung lahat ng mga obispo, kasi 'di ba yung ating Santo Papa, isang obispo din po 'yan. So, ang ibig sabihin, lahat ng mga obispo may kanya-kanyang seal. Yes. So, ang ibig sabihin, kunyari si Bishop Ambo may seal din po. Meron din yan. Kayo, Among, hindi pa kayo. No, although sa lumang dispensation, baka maguluhan yung mga tao. Pero before, even parish priest, they had to have one. Ayun eh. Kasi alala ko sa Santa Rita, meron yan, di ba? Si Mark, Mga alam luma. yan, yung dating secretary sa Santa Rita. Hindi, mga parish, mga kura paroko meron silang sarili. Anyway, yung pontifical seal, ang inilagay natin ngayon doon, hindi yung seal ni Apondong. To say na hindi kay Apondong ang hindi localized lang ito. Kung hindi ito ay isang pagdiriwang ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, the whole Catholic Church. Kaya yung sa Santo Papa ang nilagay natin. So, Ang ano po seal yung ng- hitsura nung sa kanya, Among? Para alam natin na yung kay Apondong, ano yung hitsura, ano yung kay Santo Papa. Yung sa Santo Papa, well, of course, the Pope, it has the tayara, no? He's the only one who uses that. Sa seal ng mga Papa, nandun yung tayara, yung pong koronang 3 eskalon, no? Mukhang sombrero. Yung kasombrerong, hindi sombrero. It is a tayara, no? Yung sombrero, sa mga obispo yon, yun Yung skull yung cap. parang galero yon, no? O yung, opo. Pero yung sa Santo Papa, it is not a mitre, it is the tayara. Dati, Among, yung tawag doon, yung mukhang corona, di ba? Oo.
pero patulis. Oo. Tapos, may isang pabilog yun. No? Depende dun sa artistic present. Basta, yung importante, nakikita mo yung 3 lines ng kanyang powers. No? Okay. And then, the power of the keys. Keys, Hindi susi. yung keys na K-I-S-S, no? Hindi. Hindi halik. Susi. Susi. No? Nandun yung magka-krus o magka-X na the gold and the silver na susi. Na ang Santo Papa lang ang pwedeng gumamit nun, no? So, Kasi this to symbolize the temporal and the spiritual keys, no? so hindi pala lahat ng obispo may Yes. ganyan. Si Hindi. Santo Papa lang po ang meron. Oo. At dun sa kanyang, sa gitna po, ito'y personal na ng Papa. Bawat Papa ngayon, magkakaroon sila ng kanya-kanyang seal na sarili nila. Yung sa Santo Papa bilang isang Jesuita, andon yung IS, yung yung tatlong Greek letters, no? The iota, the eta, and the sigma. The first 3 letters in the word Jesus. Na mistakenly said sa English IHS, sabi nila. Tinatranslate pa nga nila in Oo, Spanish. but that is not IHS. Actually, they are the 3 letters, the first 3 letters of the word, of the name of Jesus. In Greek, iota, eta, and the sigma. I-E-S. Yes kasi yan. Yan, tapos nasa gitna ng parang araw. Ayan ay typical ng anong order? Edi yung Mga Jesuita Jesuita. Because the Pope is a Jesuit. po. Oh. And then, dun sa baba niya, meron siyang grappulo ng ano ba ang tawag? Grappulo sa Italiano. Yun, a bunch of Opo. grapefruits and grapes pala. Grapefruits. Grapes. Grapes. Dun sa lower right. And then, dun sa lower left, ang asterisk star. Which is a symbol, I think, of Argentina. Yun, di ba? Yata po. Kasi yung the new world. Oo. Parang ganun. Finisterre, no? The end of the world. Yung Latin America, no? At ang buong skudo niya is color blue. Doon po sa ilalim, ayan na. Nakasulat, miserando atque eligendo. Anong translation nun? Ano nga ba yung ibig sabihin nun? Among Latin yan eh. Ay, madali na yun. Kala ko alam na alam mo. Para, syempre kapag Latin, hindi na ako yung kailangan mag-explain nun. Pero Having I think, mercy by choosing. Ang eligendo, having mercy, miserando, hango yan dun sa pag-uusap nila noon ni Jesus, no? So, si Saint Bede daw yung nagsabi niyan eh. Having mercy by choosing. O, ano yung ibig sabihin nun, Among? Parang motto na rin ng Jubilee year Yes, yan. oo. Kaya yung talagang motto ng Santo Papa, very, very close sa kanya ang misericordia. Misericordia, mercy. Mm-mm. Tama nga naman kasi yung isa sa philosophies ng mga Jesuita, kung convert ka daw ng mga tao, huwag mong gagawin through words Or sa pananakot. at sa pananakot. Kailangan makisalamuha ka muna, makisama ka sa mga tao, at dapat yung ginagawa mo at yung pamumuhay mo, yun yung paraan kung paano mako-convert yung mga tao. At yung mercy kasama doon. Kung yung mga tao, kunwari, di ba Among, kaya sila famous, yung isang santong diniscuss natin recently, Saint Francis Xavier. Yes. Sinamahan muna niya yung mga lasenggo bago niya convert. Talagang, na-imagine namin, nakikipagkantahan pa siguro muna siya. Yes. Yan ang ibig sabihin. Kaya po, yung makikita ninyo sa mga Doors of Mercy na pupuntahan niyo dun sa mga 7 simbahan dito sa ating Archdiocese, what you see on top is not the seal or the coat of arms of the Archdiocese nor of the Archbishop, but the coat of arms of Pope Francis, no? Na para na rin ng coat of arms ng Holy See. To signify this is a universal act of the Church. Universal act of the Church. Yung Ang ibig sabihin, kabuuan, no? Hindi lang tayo. opo. So, maski dumating ang mga North Koreans dito sa atin, papasok sila dun sa Doors of Mercy, Alam nila yon, no? Tatanggap sila ng grasya. Hindi lang, walang namimili, no?
maski anumang race ang dumating. Dumating man ang mga ISIS. Wag naman. Wag naman. Pwede sana, rin silang dumating. sa Kung bagay, nagbabagong kalooban nila. kung dumating sila dito, pagpasok nila sa Door of Mercy, sana magbago yung kanilang puso. Dapat. Oo, dahil isa dun yung mga conditions doon. Opo. Ang ganda naman nung explanation na yun, Among, ng seal ng ating Santo Papa, no? Yes. Oo. So, yung mercy, yung nasa sentro. Kaya naman pala dito sa kanyang pontificate, sa kanyang pang-ilang taon pa lang niya ngayon. Third year na ngayon. Third year. Ganun na yung kanyang ginawa. At nag-proclaim na kagad siya ng Year of Mercy. At Tsaka yung ano niya, yung the face of mercy niyang parating sinasabi, no? opo. Yung di mo ba yung kita yung mga pagsasalita niya? We should have the face of mercy, kayong mga pare. Yes. At actually, abot na rin po sa amin yun eh. 'Di ba yung kaming mga laiko, kung sino man yung kaharap namin, dapat yung mukha na pinapakita mo, yung mukha ng simbahan, mukha rin ng awa, the face of mercy also. Kaya dapat your face should be mercy, not dirty. Sige nga, Do mercy, don't do dirty. aabot na naman tayo sa nako. Kaya iyan ang meaning sa atin. At alam mo, napakayaman po nito. For one whole year, ito ay ating gagawin ngayon. Opo. For one whole year, we will be reminded when we will have some activities, we will have some prayers, not only sa ating archdiocese, because tulad ng sinabi ko, ito is udyok din ng ating inang simbahan, no? It comes from Holy Mother the Church. Ang inspirasyon ay nanggagaling din sa Roma, no? Sa Santo Papa. So madidirect tayo kung ano yung mga gagawin, paano ka ba makakapag-avail nitong sa Door of Mercy, Opo. ano yung matatanggap mo, ano yung mga attitudes mo dapat, at ang bawat parokya ay hinihikayat na magkaroon din sila ng mga programs na parang follow-up, no, dito na kapag to maintain the presence of that spirit of mercy sa ating mga puso, sa ating mga activities. Kasi nga naman, Among, anong silbi nitong Jubilee of Mercy kung nasa Roma lang Right. yung activities, Hindi diba? tayo makakapunta Hindi- doon, nakamahal-mahal ng Oo ticket, no? At kahit pa kunwari nakapunta ka o pag-uwi mo, kumusta? So gusto yata ng ating Santo Papa, the whole year round, ramdam na ramdam natin. Yes. At Among, ang gandang pag tiningnan natin yung pagsimula ng Year of Mercy na ito within Advent Yes. at nasa Vultus mismo yung ating bull para sa proclamation ng Year of Mercy, 'di ba? Yung pagbubukas ng doors o ng mga pinto ng mga dioceses nasa Gaudete Sunday. Yes, of course. Ang ganda-ganda kasi kung titingnan natin, ano ba yung Advent, 'di ba? Isang paghihintay. Ang tagal nating dinidiscuss yan eh. Paghihintay ng ating Panginoon. Dalawa yung ating hinihintay, yung anniversary ng kanyang pagkasilang at yung second coming o yung the end of times na Yes. sinasabi natin. Mhm. At ngayon, hindi ko alam kung ano yung hinihintay ng, kunyari, tayo mga adults 'di ba, yung lalo na yung mga nahihirapan sa buhay. Yeah. I think ang mga taong nahihirapan at may mga pusong durug-durug na, naghihintay na talaga na. Ikaw hanggang no, pusong durog-durog. Oo, syempre, yung mga pusong durug-durug na, may hinihintay talaga yan na dumating. At Parang ako yun. Hay, ang drama. Mm-mm. Pakinggan natin ang awit na ito, Ay. bagay sa kanila. Okay. Panginoon, hanggang kailan kami magdurusa? Panginoon, kailan sisigaw
Witness the biggest, the brightest, and the most colorful Christmas event in the country. The spectacular Giant Lantern Festival 2015. Be there at the most awaited competition proper, December 19, Saturday, 6 p.m. onwards, at the Robinson's Sawmills, Pampanga. Catch the grand exhibitions. December 20 and 21, Robinson's Sawmills, 6 p.m. December 22, SL Park, Telebastagan, 6 p.m. December 23, Greenfield, Sindalan, 7 p.m. December 24, in front of City Hall, 11 p.m. December 26 and 27, Marquee Mall, 6 p.m. December 25 to 30, and January 1 to 6, 2016, 7 p.m. Robinson's Sawmills. December 31, Clarkfield, Pampanga, 6 p.m. For details, visit our Facebook page, www.facebook.com/Giant Lantern. Giant Lantern Festival 2015 is brought to you by Robinson's Sawmills, Pampanga, Pampanga Provincial Capital, GT Alliance, Toyota, City of San Fernando Water District, Land Bank, Wilcom Depot, Clark International Airport Corporation, Clark Development Corporation, Enchanted Kingdom, San Miguel Foods Incorporated, Smart, Phoenix Petroleum, Marquee Mall, Pepsi, and Bio. Nagbabalik po tayo dito sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan radio station. Gusto ko sabihin yung awit na pinatugtog natin kanina. Yun ay awit ng paghihintay, no? At ang isang awit din ng hope. Opo. Na alam mong darating ang awa ng Panginoon. Kaya hanggang kailan, Panginoon, kailan ka darating? Yan po ay heartily dedicated yan kay J.D. Welder. JD, No, sincerely. hinihintay mo yung ating oo, Panginoon? Kasi we all actually sa atin lahat yan. No? Yayamang dinededicate na rin lang natin. Gusto kong batiin, Karen, no? Itong Sige mga po. dapat nating batiin talaga. Una, ang mga kapatid na pare na nagse-celebrate ngayon ng kanilang anibersaryo sa kanilang pagkapare. Ang pinakamatanda sa kanila. Ang Paris Priest nyo sa Santa Rita. Oh. Siya mong Olet Oy, among ulit. Lopez. Happy anniversary po, amo. Happy anniversary. Makipangan ko po. Yes. Kasama niya si Father. Kasabay dito si Among Dines, ang ating butihing chancellor. Ay, no? among, pero hindi naman sila sabay na ordain, di ba? Hindi, of course. Kaya nga sabi ko pinakamatanda yung isa. No? Ay, baka. Different years. No? At si Among Paul Velasco. Ay, happy Yan, anniversary dinahan po, sa araw amo. nito. Happy anniversary po kay kayo. At
nakalimutan natin ginrit nung, wala kasi ako nung Lunes, si Mang Ising Lansang. Ay, mangising. Birthday niya. I think she turned 60 ano. Kaburi na kanyan. 60 at heart. 60 at Of course. heart. Happy birthday, belated po, Ma. At birthday naman ngayon ng isang pamangkin ni Among Bong Feliciano. 19th birthday ni Frances Ann Feliciano. Happy Frances birthday Ann. sa iyo. Happy birthday. At Sana. nabalugbugan ko din, no, na may Christmas party ang mga CWL, mga Catholic Women's League ng San Matias Unit. Aba, talaga naman. Mamaya pati daw yan, yata yon. Pati yan, umaabot sa inyo, Amo. Oo. Babatiin natin sila ng isang masaganang pagtitipon at pagsasaya, no? At gagawin nila doon sa resort ni Pinky, no? Feliciano. Doon nila gagawin. At sana enjoy sila. Maligo kayo, ha? May swimming pool doon. Pag may swimming pool, dapat naliligo, hindi pinapanood yung tubig. No? Pinapanood? Mo naman. Di ba kami mag-swimming? May swimming party, sabi. Tapos wala naman nagsuswimming. Kasi nagdadaldalan at nagkakainan. Hindi. Magpakalunod. Mag-dive po kayo sa tubig. Magpakalunod sa saya, no? Ibig Ayan. sabihin, no? Dahil nandun kayo, may swimming pool. May tubig naman sigurado yan, no? Of course. Enjoy. Delikado pag walang tubig, pag nahulog kayo. Among talaga. Bukol. Yan na naman yung favorite ninyo na bukol eh. Anyway, sa lahat na nagdiriwang ng anumang kasiyahan sa araw na ito, God's mercy be with you. Yun. O yan, mercy na naman. Mercy balik tayo. pa rin. Balik tayo doon. Balik sa ating Jubilee Year of Mercy. Yeah. Among yung kwento Speaking natin of mercy, may panauhin tayo ngayon dito. May panawagan yata siya eh. Manawagan niya. Hindi pwedeng manawagan sa nanay niya dahil nasa States din naman tayo maabot ang broadcast doon. Bakit hindi? May Ustream po tayo. Dapat, Ate Jo, makiramdam kang Ustream. Andito po yung ating kaibigan si Mark. Si Mark, yung tatay ni Hailey Cutie. Hailey, isang napakagandang bata. Buti Kanino na lang man? dinagmana sa tatay yung batang yun. Among carbon copy nga eh. Carbon copy ng lola niya. Sige na nga. Anyway, Ayan. God is full of mercy and compassion. Kaya si Mark may Hailey. Yes. Balik po tayo dun sa ating kwento kanina, Among. Yun nga napakaganda ng timing, no? Na itong Year of Mercy binubuksan ngayong Advent season. Bakit hindi binuksan any other day of the year? Bakit pa yung timing? Syempre, hindi si Pope Francis may rason diyan eh. Pero para sa atin, Among, na nandito, wala sa Roma, na regular, ordinary people of God. Oo, bakit ngayong panahon ng Advent? Ano yung significance para sa atin? Nalalapit na tayo sa Pasko eh. Alam mo, isa yan sa mga manifestations of God's mercy when He became one of us. No? Sa unang Pasko. When God took upon Himself the form of a slave, being born in the likeness of men. Though He was known to be of human estate, it was then that He humbled Himself, obediently accepting even death on the cross. Kasi kung wala kang awa, hindi mo gagawin yun, no? Opo. It is all because of us, and that is the kind of mercy that is shown in the face of the Father. Hindi lang yung maawain, no? Kung hindi yung willing to suffer for you. Willing to suffer. Ayun, yes. Yun yung uytay lugod. Yes, totoo Lugod yun. na lang ang gun. Kasi kung wala ka nga naman nun, ba't ka pa ang sarap-sarap ng buhay mo? Parang yung isang dialogue ng isang bata, no? Sabi niya sa nanay, sabi niya sa daddy niya nung isang bata, no? Makinig ka nito, dapat, Mark, no? Sabi nung anak niya, Daddy, do you love me? Of course I love you, dear. And how do you love me? I give you everything. I give you candies. I make sure you have your clothes. I make sure when you want to go to the movies, whatever your needs are.
Tapos sabi ng bata, "But can you suffer for me?" Aba, yung mga batang ganun. Tanongin ng tatay niyang ganun. Nakakatakot na tanong yun Totoo yan. Kasi yung experience ng bata ay yung gusto niyang makasama si daddy niya sa isang, may show sila, maglalabas yung bata. But the child knows na yung daddy niya is so busy sa work. No? At alam din yan, it is so easy, alam din ng bata, it is so easy for you to buy me all these things. No? You only need a credit card, sabi nga ng bata. But I need you to be there. Can you leave those things that you like doing? Nakapag-isip-isip yung tatay. So, parang yung ganun din ang request ng pag-ibig, no? And ang mercy is your willingness to na mag-suffer ka, no? To give up something for others. Kaya isa dun sa mga panawagan ng Year of Mercy, no? Itong ano daw ba dapat ang maging attitude nating mga Kristiyano ngayon? Ayan, ano nga ba? Pagdating ng pagse-celebrate natin itong year na ito, ang dami diyan. Isa dun yung the exercise of mercy. But how do we exercise mercy? Alam mo, in the coming days, magandang pag-usapan yan, Karen. Oo nga, Among. May listahan na akong nakikita. Si Among Sol yata kagabi. Ako din, may meron. pinost. 56 yata yung sa kanya. Kayo po ilan? 59, ay 56 yung sa kanya. 57, dahil i-include ko na si Apong Sol doon sa listahan ko. Among, ayan na naman. Ay, nako. Marami yan. So, kidding aside, may mga mungkahi tayo na pag-uusapan. Opo. Ay, nako. How to exercise mercy all throughout this year. At Amo, medyo ninenervyos kailangan ilista natin yan kasi isang buong taon, pasimula pa lang tayo Yes. So, siguro ngayong Pasko, hindi pa masyadong pinapansin kung ano talaga kasi busy yung mga tao, may prepared na mga activities. Diba, every year naman, diba, may Christmas party, may mga family events. So, hindi masyadong napapansin pa yan. Pero, pagkatapos ng bagong taon, naku, ayan na. Mararamdaman na talaga natin kung ano yung epekto nitong Jubilee year na ito. At sabi nga natin, Among, di ba last week po, pinag-uusapan natin ngayong Advent, ano ba dapat yung attitude? Ano ba dapat yung paghahanda? Sa Jubilee Year of Mercy, meron din tayong mga prescribed o may mga suggested activities. Kumbaga may output din. Siyempre. Di ba may output din dapat yung mga tao? Yeah. At ang ganda naman, Among, may nag-text po sa atin. Itong si James ito sabi niya, naalala daw niya itong verse na ito sa Bible dito sa Jubilee Year of Mercy. Be mindful of your mercy, O Lord, and your steadfast love, for they have been from of old. Yes. Sa mula't mula pa. Sa mula't mula. Tama nga yung sabi natin kanina, na talagang yung mercy na to from the earliest times. Ramdam na ng mga tao. At si Sister Tess, ang ating kakwentuhan dito, nag-text din. Sister Tess, nagparamdam ka din. Tagal na, hindi Finally. nakikita. Baka sa Biyernes daw, Among, in case, baka makita natin siya. Good. Sabi niya, ang mensahe daw ng Santo Papa ay magbigay ng awa at pangunawa sa ating kapwa na siyang pinag-uugatan ng ating pagkakaunawaan upang makaiwas tayo sa anumang bagay na makasisira sa ating mabuting relasyon sa kapwa. Lahat tayo ay kanyang tinatawagan na gawin ito upang ating mapanatili ang nais na magampanan natin sa kapwa. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon at naway matamo natin ng kanyang awa upang siya ring ating ibahagi sa kapwa. Yes. Gandang pakinggan na puro lahat may wa. Oo nga naman. At awa. Among yung mga nag-text sa atin, malinaw naman daw yung signal so far. Yes, so far. Maganda na po. Nag-improve, no? Good. Lahat ito, may mga nag-text din sa akin coming out para sa palit, no? May isa dito, sabi niya. Okay naman po, mga Among. At may isang nag-text, bakit daw walang DJ sa Bright ngayon? Kasi po, nag-reprogramming yung ating station. Reprogramming ibig sabihin dahil change of management po yung Archdiocese of San Fernando na ang nangingangasiwa ngayon ng ating station. Ayan, yung ang pag-aari na ito ng ating Archdiocese. So priority yung mga
pastoral programs ng ating Archdiocese. At Yes, huwag kayong po. mag-alala, hindi pa naman ito yung ating final programming. Naghahanap pa mga- po kami ng mga paring magra-rap, no? Magaling mag-ano. Ako nga nag-practice nung isang gabi, hindi ko kaya, Karen. Pag, Nahilo ako. pag si Among Jin yung nag-rap, nako, hindi ko alam kung aabot ng 3 minutes. Yung may payaw-yaw. Yo. Tingnan natin. Si Among Joel, kung paninindigan yung kanyang pagka-DJ, Among Joel. Yes, kaya niyan. Kaya. Pero hindi Bata pa magra-rap. si Among. No? Hindi magra-rap. Kagabi naghahanap ng gitara Tingnan Yan natin nga. kung ano yung gimmick nilang dalawa ni Satch. Pagkatapos ng simbang gabi ay abangan po natin kung ano yung pakulo dito sa ating Archdiocesan radio station. Ako nga may gustong ipanawagan sa mga nakikinig. Alam Ano nyo, magsisimbang gabi na po. No? Mhm. Pray for your priests. Oo nga. Dahil ito po yung mga araw ng, ng masagad na kapaguran. No? Mhm. Sana yung mga alam mo, yung mga ibang parish priest din natin. Kami nga swerte sa cathedral, no? Pero yung mga kapatid natin na sa mga ibang mga parokya, lalo na sa mga island parishes, may mga simbang gabi sila na nagsisimula ng 2:00 ng hapon para Oo nga. simbang gabi, no? But people would love to have masses in preparation for Christmas. Opo naman. So, maski kung minsan by physically parang hindi magkaugma dahil 2:00 ng hapon. Oo, hindi simbang gabi. Hindi simbang gabi, simbang hapon. Yeah, people go through it. May mga 8 misa, 6 na misa sa araw. Ay, lagare mode, yung tawag natin. Sana kalusugan nila na huwag silang magkasakit. Mhm. At Among, umabot na naman tayo sa oras ng ating Oo. pagpapaalam sa araw na ito. Kailangan po muna nating tapusin yung ating kwentuhan. Pero huwag silang mag-alala at babalik naman tayo bukas. At bukas, itutuloy pa rin natin yung ating kwentuhan at mas interesting ito kasi kumbaga down to the details na yung ating tatalakayin ukol dito sa Year of Mercy na sinisimulan natin. Pero sa araw na ito, tapusin po muna natin ang episode sa isang dasal. Yeah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Panginoon namin, dumating na naman po ang oras ng aming pamamaalam sa isa't isa. Ganun pa man, kami po ay nagagalak dahil sa pinagkaloob mong pagkakataong magtalakayan, magkwentuhan at matuto sa isa't isa hinggil sa aming pananampalatayang Katoliko. Basbasan mo po kaming lahat, lalong-lalo na ang aming mga naging kakwentuhan na nasa kani-kanilang mga tahanan, pinagtatrabahuhan o kung saan man sila ngayon naroroon. Maging masaya po sana silang lagi dahil na rin sa iyong pananatili sa kanilang mga puso. Gawaran mo po sila ng kalusugan ng pangangatawan at kaluluwa at ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan. Kung sila man po ay may karamdaman ngayon o may dinaraanan silang paghihirap o suliranin, pagaanin mo po ang kanilang mga damdamin at ipadaman ninyo sa kanila ang inyong pagmamahal at awa. Iniluluhog po namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo, naghahari kasama mo at ng Banal na Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Kaawaan mo kami. At pagpalain nawa tayo ng mga kapangyarihang Diyos ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ito po si Among Jin, muli nagpapaalam sa inyo at magkikita-kita po ulit tayo bukas at magkukwentuhan. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ito po ang Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM, ang inyong Archdiocesan radio station. Ako po si Karen, nagpapasalamat at nagpapaalam sa araw na ito. Diyos na sa krus ni Jesus ang siyang sama